Hello! Welcome back to our channel, Souls G Vlogs, Negosyo at iba pa. And ang inyo pong lingkod, ipapakita ko po sa inyo kung magkano po ang sales for the day natin. Gusto nyo ba yung topic? Kung magkano ang sales natin, half day lang ngayong araw na to, mga kagandang buhay, para more on, ma-inspire pa po kayo na magbukas ng bigasan business. Yan. May tagtumal at may maraming benta sa store. Hindi po laging piyesta, mga kagandang buhay. So, ordinary days, magkano po kaya ang pwede nating kikitain sa ating maliit na bigasan business? Tutok na! This is Souls G, your business mentor. Before ko po ipakita sa inyo mga kagandang buhay kung magkano po ang sales of the day natin sa half day po na pagbebenta ni Kakao, ay gusto ko po munang i-explain sa inyo kung magkano po ang tubuan per sack, no? Kasi kahit retail siya, di naman ibig sabihin na per kilo lang lahat ang retail natin. Meron din pong per sack, pero retail siya. Ibig sabihin po kasi ng wholesale, per stock siya, pero maramihan ang wholesale. Pero pasok po sa retail ang per isang sako. O kahit 5 sako pa yan siya kung yung presyo mo para sa isang sako pa rin. So magkano ba ang tubuan namin sa isang sakong ganito? Oo. So ang puhunan po ngayon mga kagandang buhay ng namin, ng local rice namin from Mindoro. Ang capital po namin ngayon is 1160. Ang patong po namin, may target po talaga kaming patong para po sa persak na retail, 100 pesos. So, since na ang punan ay 1160 plus 100, 1260 na po ang aming benta dito. Pero meron po talagang mga customer na laging humihingi ng discount. So, pwede rin naming ibenta ng 1 to 50, may 90 pesos po kami. Mga kagandang buhay or mas lesser pa. Depende po kung 2 sako yung kukunin niya, 3 sako, pasok pa rin po siya sa retail price natin, mga kagandang buhay. So, ganun din dito sa natin, Redasmin, ang po natin ito, ang puhunan ngayon is 1130 plus may charge po tayo na 20 pesos sa pamasahe, galing po sa ating supplier, so 1150. Oo, siya ngayon. Kaya, benta natin 1 to 50 rin, di ba? Pero yung iba, pwede pang mag 1 to 70, ganyan. Depende depende po sa klase ng customer po na binibintahan natin. Pero basta, may target lang tayo na tubo talaga, 100 pesos. Siyempre, para makasweldo tayo sa tauhan natin, may pambayad tayo sa tax, di ba? At sa mga iba pang mga expenses dito sa store. Dahil hindi naman laging malaki ang kita or marami ang benta mo araw-araw. Bawian lang yan. Ngayong araw malakas, sunod na araw konti lang ang benta. Ang importante nga, meron ka pa iba't iba bang mga paninda na pambawi ng expenses. Pero sa bigas, mga kagandang buhay, dapat may luck, may target ka talaga kung magkano yung sa retail price at saka sa wholesale price mo. Paano naman po presyo sa retail? Okay, tatalakayin po natin. Paano naman po pumatong para po sa retail natin? So, explain ko po sa inyo mga kagandang buhay. So, ang sabi ko dito sa bagong dating namin na Sweet Tasmin, ang bintahan namin nito is 1 to 50, di ba nga? Kasi nga ang aming puhunan is 1130 plus pamasahe na 20. So, pwede namin ibenta to 1 to 50. Ayun po ang minimum natin na patong doon para merong kita ang store, merong para sa BIR, merong pang sweldo sa tao. Ganun po ang minimum namin, 100. Pero nagbababa po kami, depende po sa volume at saka sa mga gusto naming bigyan ng discount.
Yung sa mga naghumihingi talaga po ng discount. So, tubo po kami kapag merong mga customer na hindi talaga humihingi ng discount. So, ito po yun, Hasmin. Kasi nga dati meron tayong Hasmin Yellow, pareho lang po ang presyo nila. So, 52 ang kilo. Pero yung nilagay na natin dito, Hasmin Red na to, hindi pa tayo nakapagpagawa sa computer ng Hasmin Red. Oo. So, 52 kilos times 25. So, 1.3. 1.3 po, pagka ni-retail natin, 25 kilos. 1.3. Magkano ang puhunan? 1,150. Meron po tayong kita na 150 pesos. Of course, mga kagandang buhay, kailangan medyo malaki-laki yung kita natin sa retail dahil gumagamit tayo ng ganito, mga kagandang buhay, oh. Plastic. Gumagamit tayo ng plastic. Tapos minsan, hindi po perfect yung pagkilo natin dahil minsan nasusubra-subrahan ng konti or else yung sako po, mga kagandang buhay, hindi po sumakto na 25 kilos, may mga butal-butal po, medyo may patay-patay sa kilo. At least po dito sa retail, nahahatak natin yung mga kulang-kulang. Oo, kasi 150 pesos yung ano natin dito, kita. So madali lang po ang pagpatong ng presyo sa bigas, mga kagandang buhay. 150 pesos divided by 25 kilos. So, i-divide lang natin. Halimbawa, 25 kilos divided by ganyan. So, i-division lang natin. Kasi yung target kasi natin is 150 pesos per 25 kilos ang ating tutubuin. Sandali lang. So, 150 divided by 25 kilos. So, dapat may 6 tayong patong para po sa 1 kilo. So, ang punan po ay 1,150. Oh. Plus 150 pesos na target natin. 1.3 divided by 25 kilos. So, 52. 52 pesos po yung dapat na per kilo natin. Ganun lang. Isama na natin sa puhunan yung target natin na tubo sa per kilo. Ganun lang yun kasimple, mga kagandang buhay. Tsaka sa bigas kasi, napakaganda itong negosyo dahil syempre, konti lang yung risiko. Or wala nga po talaga. Kasi may mga bigas po, kagaya nito, imported po ito. Pagka kinilo mo po, ito kasama yung sako. Oo. Kasi ito may weight din po ang sako eh. So, 25.2, ganon. O 25.05. Kasama na po yung sako. Nagre-risiko lang naman po tayo. Minsan, sorry ha, pero sa local rice natin, medyo kulang-kulang talaga. O meron naman talagang sakto talaga sa kilo, 25. Pero meron din minsan patay-patay, 24.75, ganyan. Pero hindi na namin kasalanan yun ng mga retailer, mga kagandang buhay. Kasi nililikramo rin po namin yan sa mga supplier namin. Pero meron talagang matitigas ang ulo ng mga supplier, sorry to say. Pero ito, pagka tumatanggap kami ng delivery, pinapakilo ko. Sakto naman ngayon, mga kagandang buhay. So, pagka ganito pong galing sa ibang bansa, sakto yan. Sakto talaga yan. Unless, mga kagandang buhay, kung burikian po ng taga-retail. Oo. Kaya, bigyan ko po kayo ng sample ha. So, tutok ka lang dyan, kukunin natin yung kiluhan. Para mapatunayan po na sakto sa kilo ang ating binibenta. Kunin ko po yung kiluhan natin dahil nakatago po dito at medyo bawal po sa kalsada ang sumobra tayo sa display. Yan. Kita natin. Oh. Itutukan mo ka. Sakto yan. Kilo natin ito ha. Bagong dating yan. Uy, 25 kilos! Kilo naman natin itong isa. Ang lakas ko, di ba? Uy, 25 din! Yeah! Ala! Ano, tama. Itong yummy rice. Bigat. Oh. Ano natin? Ayun. Mga kaya ng buhay. Sakto lahat.
Sakto lahat, hindi nagpatalo yung ating local rice. Medyo hiningal ako doon mabigat eh. Sakto. Sakto po. Kaya, kapag sakto, yung kilo ng ating bigas, wala tayong lugi sa retail. Oo. Kasi may lugi lang tayo kung kulang yung kilo ng sako. So, tubong-tubo tayo, nakukuha natin yung target nating tubo, 150 pesos. Nakukuha natin mga kagandang buhay. May customer na po si Kakao para sa retail din po ng itlog natin. 9 peso. 9 peso per piece. Ilan yung binili niya? 100. 100 pesos for 11 pieces. Mga kagandang buhay. Tapos iba rin po ang wholesale natin per tray. Ayun. Mas malaki rin po ang tubo natin sa retail ng itlog. Tingnan nga natin, 9 times 30 kasi yung isang tray. Uy, 270. Mas malaki nga ang tubo natin. Mga 20 pesos per tray, ano? Di ba sa retail? Kung maraming bumili ng retail, di ayos. Ayos po mga kagadaboy. Tapos po, yung mga basag, binibenta rin natin yan. Magkano yung basag cow? 5 pesos? Naku, ang layo naman ang presyo. Ang lalaki niyan. Tapos good crack. Mura yung benta mo. Dapat 6 pag good crack. Depende sa laki. Depende din sa laki dapat. So, talagang gamay na ni Kakao yan ang pagbebenta dito po sa ating store. Mas nakaka-convince po yung medyo marami ka pong klaseng bigas at saka mura. Pero ngayon po kasi puro premium ang bigas namin. Premium. Oo, tapos sakto pa sa kilo. Sakto pa. Pero minsan nadidismaya din tayo, no? May mga instances din na hindi sakto ang kilo. Yun. Nakikita nyo ba mga kagandang buhay? Dito tayo talaga sa labasan, yung store natin. Sa labasan talaga, Sa highway. Tapos meron po tayong kapitbahay dito, nagtitenda ng mga saging-saging. Ayun. Hello, ganda! Friend natin po lahat ang mga kapitbahay natin. So, ma-inspire po dito sa setup ng aming maliit na tindahan. This is 17 square meter lang po ito. Oo, tapos may mga kandila pa si Kakao na benta, Nag-over kasi ng deliver ng kandila yung supplier namin. Ay kaysa matenga, balik puhunan po yung benta namin. Diskarte lang po talaga dito sa negosyo. So, best seller ang itlog namin sa lugar namin na to. Oo, best seller. Kasi nga, medyo medyo lamang po tayo sa presyuhan dahil sarili po nating biyahe ang itlog natin, hindi po tayo patatalo sa presyuhan. Sarili po kasing pick up natin. So, yun po dapat po may mga star item po tayo sa store natin na hata customer. Itlog po ang star item natin. Kasi malakas din po ito magpaubos ng itlog po itong store natin na maliit. Tingnan nyo po, 17 square meter lang po ito. Pero advantage mga kagandang buhay, maliit po ang pwesto, kaya na po siyang pamahalaan ng kahit isang tao. Dalawa kasi sila dito Pero yung isa naghahakot po ng stocks. Padala po sa Boracay, yung mga order po ng manager natin doon sa Boracay. Kayang-kaya niya dahil maliit lang po ang ginagalawan niya. Si nanay, Hello! Itlog sa'yo? Itlog. Yan. Pangtinda ba o pangkain lang? Pangtinda. Large size binili mo, ate? Yun. Masuki po natin. Kasama natin sa vlogs ngayon. Si nanay, double, po ito, madam? Double income. At natututo po yung ating mga tagapanood sa pagba-vlogs natin dahil nagbibigay tayo ng mga advices. So, ilang tray ang kinuha ni nanay? Dalawa.
Oo. Size po niya ay large. Yan. Ito, meron din, nagbili sa atin isang tray. So, nilalagyan po talaga natin, free na po talaga yung, yung tray para po yung mga customer. Doon tayo sa Sultida bumili. Free na yung trays. Kasi di na natin yan nababalik sa Batangas, mga kagandang buhay, dahil yung backload natin papunta doon ay hayop. Kakainin lang yan ng mga kalabaw natin at baka pag kinarga natin yan. Pero laking tipid sana kung re-reuse ba natin yung mga tray. Kasi ganyan ang ginagawa namin dati. Nire-reuse natin. Pero di na po ngayon kaya dahil may karga nga pong mga hayop ang ating truck papunta po ng Batangas. So, tingnan po mabuti mga kagandang buhay ang ating 17 square meter. Bye-bye! Na store. So, model store po ito para sa mga gustong magsimula. Oo. Ilan bang sako ng bigas ang kayang pagkasyahin dito, Kakao? 200 plus. 200 plus bags. Siksik po yan. May mga pa siya, may mga display pa siya dito sa labas para makakainganyo po dahil ito po lahat na bigas namin na to na binibenta ngayon premium, eating quality po ito mga kagandang buhay. Lahat eating quality. Oo, merong murang bigas, durog naman. Tapos pag sinaing mo, naku, napakahirap pong tamaan ang tamang pagtubig dahil pag niluto mo po, masubra ng tubig, lugaw. Kuntian ng tubig, parang bigas pa rin. So, mahirap po siyang ispilingin. Meron pong mga ganong klaseng bigas. So, kapag mag-purchase po ako, tinis-testing ko po muna. Kasi mahirap yung makapag-purchase tayo ng marami, ganong klaseng bigas. Oo, mura nga, pero hindi naman bibilhin ulit ng customer. Meron pa nga pong ibabalik pa sa'yo at papalitan ng ating mga premium. So, hindi lang po sa presyo ng bigas po tayo tumutok kapag nag-purchase po tayo. Tutukan po natin yung quality po, eating quality po talaga. Maputi, eating quality. Aanin mo po yung whole grain. Whole grain nga na bigas, ang tigas naman. Oh, no! Parang pagka lumamig po ang bigas, ibabato sa'yo, parang talaga, parang sulid na bato. No? Meron bang mga reklamong ganyan sa bigas natin? Wala. Puro magaganda yung bigas natin, puro eating quality. So, wag po tayong maghabol sa murang presyo mga kagandang buhay na hindi naman nagmo-move. Hindi naman siya fast moving. Lahat po ng aming mga display ngayon, fast moving po ito. Yun. So, tapos yung mga tatak na sako na ganyan, alam na ng mga customer na talagang siya, malambot. Meron ka bang empty sack dyan ng dilaw na asmin? Papakita mo nga. Ang ganda ng butil nito, mga kagandang buhay. Itong red na asmin. Yun. Ang ganda ng butil, Yan. Ito po yung aming yellow na asmin, Naubos po, mga kagandang buhay. Tumatak na po yan sa mga customer namin na eating quality po talaga siya. Pero parang ganun na rin po dito sa, sweet asmin na red. Yun, parang gano'n na rin po siya dahil pareho po sila ng price, aroma rice din po. Pero nakakahigit talaga itong Hasmin na blue. Anong karisma ng Hasmin na blue? Mabango. Oo, mabango daw siya. Oo. Yun po ang pagkakaiba dahil parang may pandan na. Ito naman po kasing mga natin, local rice, malinamnam. At siyempre, love Pinoy, love our own. Local natin. So, na-explain ko na po bang maayos kung magkano po dapat ang ipatong natin sa bigas natin para makalculate natin mga kagandang buhay kung magkano ang kita natin dito sa ating benta. So, ito yung pinaka-climax ng ating vlogs for today dahil kanina sa intro, magkano ang ating benta. So, ang oras po natin ngayon is 11:45. At medyo kunti lang talaga yung customer pag oras po ng pananghalian. Mula 7 o'clock in the morning, ito po yung benta natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 yung buo ha. Pero syempre may customer tayo, bibitinin ko kayo mga kagadang buhay, baka madagdagan pa yung ating benta. Oh, yung customer natin, bibigyang pugay ni Kakao. Serbisyong totoo yan. Salamat sa pagbili ng itlog. Customer natin ha. Kasi sa bungad tayo. Galing sila sa palengke. Kinukuha lang nila ang binili nilang itlog dito sa atin. So ilang kilo yan, Kao? 1 gantang. So 1 gantang para kay tatay. Kita po sa kanya pagtatricycle. Regalo kay Mrs. Ito naman si Ate Leti, our long time customer. Pagkatapos po niyang magtinda ng mga prutas, paglalako. Yun, bibili din siya ng bigas. Wow! Oh. Wala na sukliiran to? Wala na. Isang gantang rin ang kukunin. At bibilihin ni Ate Leti at may tinapay pa siyang pasalubong sa mga anak niya. Aww. Ate Leti, kamusta naman ang bintahan ng prutas ngayon? Ganun pa rin? Tingnan mo si Ate Leti. Dito yan talaga kumukuha ng bigas sa atin. Oh, masarap daw ang kanin. Balik-balik ang kamera po para sa ating benta for today. Dito na po tayo sa buong 500 kakonte. 18 yun kanina, 19, 20, 21, 22, 23, 24,000 po ang buo. Tapos siguro mga ano ito, may 100 pieces pa ito, wala no? Kung halimbawang may 100 pieces ito, 10 mil din po ito. So, 19 plus 10 is 29,000 ang benta, mga kagandang buhay. So, kayo na lang po ang bigyan ko ng trabaho. Mag-calculate po kung magkano ang aking tinubo dito. Kasi kung 1,260 ang bigas, divide lang po ninyo. So, meron na tayong tig-100. Tapos sa retail, 150 pesos. Yung per kilo-kilo natin, pagka naka 25 kilos tayo, isang sako. Tapos meron tayong mantika, tsaka itlog. May tubo na, mga kagandang buhay. Okay na to. Kasi sabi nga ni Kakao, medyo mahina daw po ngayon. Pero tingnan po ninyo. Diba? Madadagdagan pa ito hanggang mamaya. Oh, ikaw, ayaw mo bang ma-inspire dito sa pagbibigasan? Ipon-ipon, mga kagandang buhay. At laging tumutok dito sa ating mga vlogs. Oo. Para mas lalo pang sumiklab ang inyong kagustuhan na makapag-umpisa na ng bigasan business.